International Cat Day ngayon, kaya ang ating mga alagang pusa ang ating pupusuan kahit pa may mga kakaiba silang pusalubong. Pusuan na yan sa report ni Mariz Umali. Very meowlambing beings, makulit at playful, tutulog-tulog lang o catwalk-catwalk na parang sila pa ang amo. May ilan namang napaka-taray, sumisiksik kung saan-saan at tumatambay kung saan pa delikado. Pero kahit anong uri pa ng pusa yan, di maikakailang paborito silang alagaan. Pero kung tulad nito ang mga pusa nyo na may surprise o salubong, bit-bit ay butiking green o ibon na kanilang nahunting o laging may gift na bubuwit at minsan ahas pa. Talaga mapapasigaw ka na lang. Pero payo ng isang vet, huwag mag-init ang ulo sa kanilang alay. Huwag mo namang pagalitan. Sa kanya is, I'm bringing you something, a gift. Gently, alisin mo na lang. Nagkakaroon siya ng negative reaction. Teka, bakit dinalang kita ng tapos hindi mo nagustuhan? Dahil affectionate daw ang mga pusa, ang mga bit-bit nila ay maaaring indikasyon na nais pagtibayin ni Muning ang relasyon sa kanyang human. Posible rin daw na nagtuturo ang mga pusa ng hunting skills sa mga miyembro ng pamilyang kasama niya. Carnivore sila eh. Usually, yung prey nila, yung mga either mga small animals na dadalhin nila, nagdadala sila doon para i-share yung pagkain na yun. Parang mga kuting din na kailangan niyang turuan para mag-hunt. Kung meron man daw dapat itago sa bahay para di nila makuha, yun ay ang yarn o sinulid na madalas pa man din nilang laruin. Bawal pala yarn. Ang dila nila, kung titingnan mo, pag nilabas nila yung dila, meron niyang parang tusok-tusok. Kung yung nadilaan niya, yung sinulid na mahaba, na tuloy-tuloy. Hindi mo mahihila yung kasi it's always pointed inward hanggang malulunyay. Pero isa pang gift na lagi nila ibinibigay, ang warm hugs at soft massages. Pati na ang kanilang memorable bondings na tiyak tinatreasure ng mga fur parent. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Agosto pa lang pero tila Christmas is in the air. Siyempre, naiisip na rin natin ang Christmas gastos. Para di magka-hangover sa spending, ito ang ilang tips sa report ni Von Aquino. Oops, teka lang, wala pang months. Pero kung sa social media, sumisili pa lang si Jose Marichan. Sing along with me. Sa isang event sa Makati City, kinumpleto na ng Pinoy Christmas icon ang kanyang pamosong kanta. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. With audience participation pa. Ang event kung saan present din si Santa Claus, naging advanced Christmas treat lalo't mahigit 3 linggo na lang. Simula na ng panahon ng Paskong Tatak Pinoy. Dahil kumanta siya maaga, sana matrigger din yung mga tao mag-isip na okay, kailangan ko na magplano. Sa pagplano ng paggasto sa holiday season, dapat daw isipin ang purposeful spending para maiwasan ang financial hangover pagdating ng January. Kaya payo nila gawin ang gift. G. Goal setting. Magsimula sa isang goal at isulat ito. Halimbawa, magkano lang ang perang gagastusin. I. Investing. Ilaan ang kabuuan o bahagi ng iyong bonus sa investment. Set aside at least about 15 to 20% of that to invest para yun yung magiging long-term na savings mo or investment mo. And maraming investments na pwede. Pwede time deposit, pwedeng mga bonds. F. Following your budget para hindi sumobra sa paggastos. At T. Taking advantage of deals. You can take advantage of promos na marami during the holiday. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.